So ngayon, ang sinasabi ng China, mag-ingat kayo Pilipinas, yung statement ng presidente ninyo hindi namin nagustuhan, don't play with fire. Huwag ninyong kakalimutan na ang policy ninyo, One China policy. At huwag ninyong anuhin yan, babaguhin yan. O, kumbaga, pero parang ang ginagawa ng China sa atin, medyo parang nagbabanta sa atin. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, ganyan ang nangyayari ngayon sa China. O ngayon, si PBBM naman, ang sabi naman ni PBBM, wala akong babaguhin sa sinabi ko. Ang sabi ko lang naman, sabi ni PBBM, hindi malayong ma-involve tayo sa giyera ng China at Taiwan. Dahil nga sa rason na una, yung location natin. Pangalawa nga, yung mga manggagawa natin. Siyempre, kailangan natin silang dito. Kaya lang, mayroon namang mga nagsasabi, dapat kasi din si PBBM, dahan-dahan din sa pagpampi sa US. Kasi nagpatayo na dito ng mga EDCA sites. Pangalawa, may mga missiles nang nakaposisyon dito. Galit ang China doon. So ang tingin ng iba doon, hindi dapat ganon. Kasi kapag ang Pilipinas lumapit sa US at naglagay na ng mga missiles dito, para tayo nag-i-invite ng ng conflict at giyera. Anyway, ang malinaw kasi ngayon, talagang naiiba na ang takbo ng ngayon, ng mundo ngayon. Hindi na ito tulad ng mga 1960s at 1970s. Ang China nagiging agresibo talaga ngayon Kasi bakit nagiging agresibo ang China? Kasi nga maunlad na siyang bansa, imperialista na. Ang level ng ekonomiya ng China parang katulad na rin ng Europe, ng Japan, saka ng US. Kailangan niya ng mga sources ng raw materials. Kaya nga gustong kontrolin ng China yung ating mga mapagkukunan ng enerhiya. Ang West Philippine Sea, mayaman sa enerhiya yan. Gustong kontrolin ng China yan. Natural gas, oil. Gusto rin kontrolin ng China ang ruta ng mga commercial vessels. Alam naman natin ang South China Sea, yung West Philippine Sea. Daanan yan ng napakaraming barko ng iba't ibang bansa. May kargang mga produkto. Gustong kontrolin ng US yan. Kaya ng China. Kaya ganyan mga kabunyog, mga kababayan. So, ang ginagawa ni PBBM, medyo ang sabi ni PBBM, hindi kasi tayo pwede talagang hindi maghanda sa giyera Kasi ang China agresibo. Kaya nga pumunta yata ng India, isa sa sadya doon, bumili ng mga missiles, yung BrahMos. At saka pumunta pa si Marcos ng US, si PBBM, may mga bago na naman nakasunduan sa US, magtatayo dito ng ammunitions factory, pagawaan ng mga bala. Kaya medyo talagang ang mga sitwasyon ngayon dito sa bansa natin, talagang ginagawa ni PBBM, agresibo. Bibili ng mga missiles galing India, pinapayagan ang US na magtayo ng mga ammunitions factory dito, pagawaan ng bala sa Subic, tapos yung mga missiles ng US papayagan ng iposisyon dito. Nagagalit ang China dyan. Nagagalit ang China. Ang sabi naman ni PBBM niyan, hindi naman kami pwedeng hindi mag-prepare dyan. Kasi kung ano man ang mangyari, maano ang Pilipinas mai-involve. Yan mga kabunyog ang galit ang China. Huwag kang magsabi niyan, don't play with fire. Binabantaan ang presidente natin ng Pilipinas. Ngayon, sa nangyaring ito, ano na ang sitwasyon? Itong mga politiko naman nating iba, katulad nila mga Duterte at sa kanila Chis Escudero, ayan may picture tayo dyan ni Chis Escudero. Ayan mga kabunyog, nung panahon na, di ba, August 6 yun, 1:30 nun, magkakaroon ng pagsesesyon ang Senado dahil doon kay Sara Duterte na impeachment. Ngayon, ang nangyari doon mga kabunyog, mga kababayan, pumunta pala doon si Juan Silian. Pumunta pala doon sa Senado mismo. Nakipag-usap si Chis Escudero at mga senador. Ay di ba napakabastos naman nun? Bakit napakabastos? Kung totoo man yun na naganap yung pag-uusap nila nung umaga mismo, ay para ka namang bakit ka makikipag-usap sa Senado ng araw na yon na ang pag-uusapan ay impeachment ni Sara? Para mo namang pinapakita na nakikialam ka sa Pilipinas.
Bakit? Alam ba natin kung anong pinag-usapan ni Chis Escudero? Alam ba natin kung anong pinag-usapan ng mga senador na yan? Ha? Oh, hindi mo malalayo sa atin, hindi mo mailalayo sa atin na mag-isip ng masama diyan. Oh, baka may mga pinangako kila Chis Escudero. Baka may mga pinangako dun sa mga senador. Suportahan nyo si Sara. Huwag nyong i-impeach. Patayin nyo ang impeachment. At sa 2028, pag tumakbo kayong senador, tutulungan namin kayo. Paano yan? Alam ba natin kung ano ang kanilang pinag-usapan? Wala namang nag-record nun eh. Pero hindi mawawala tayo na mag-isip ng ganun. Kasi ang China, sigurado tayo, pipilitin nila na sa 2028 ang manalong presidente tao nila. Sino yun? Duterte yun, si Sara. Pipilitin ng China na maraming senador na maka-China ang mauupo sa 2028. Sigurado yan, mga kabunyog. Ano sa tingin nyo? Ano sa tingin nyo? Ha? Oh. Di ba? Sigurado tayo. Ang China, ang iniisip niyan 2028. Dapat ang Duterte makabalik. Sino yon? Si Sara yon. At dapat mas maraming senador na kakampi nila ang manalo. O ngayon, nakaupo na si Bongo sa Kasibato. Nandyan pa naman yan sa 2028. Si Marcoleta, si Padilla, si Aimee. O, mga kakampi nila yan. Mga kakampi nila yan. Magre-re-election sa 2028 si Chis Escudero. Magre-re-election si Alan Cayetano. Magre-re-election si Mark Villar. Gusto ng China, yan ang mga manalong senador. Gusto ng China yan. Bakit? Alam niya, nakakampi niya yung mga yan. Kaya ang mangyayari dito mga kabunyog sa 2028, itong grupong ito nila Chis Escudero, Cayetano, itong grupo ng mga Villar, si Mark Villar magre-re-election, ito ang susuportahan ng China. Sigurado tayo dyan. Sigurado tayo dyan. Imagine niyo kung may delikadesa si Chis Escudero at may delikadesa ang China, hindi nila gagawin yung pag-uusap nila nung mismong araw na nakatakdang magdebate at magdesisyon ang Senado tungkol sa impeachment ni Sara. Malinaw dito sa 2028, ang China gagalaw yan. Gagalaw yan. Talagang, kung nung 2016, pinanalo nila si Duterte, ang laki daw ng ginastos ng China doon sa eleksyon na yun. Kaya nga nung manalo si Duterte ay China talaga. Di ba? Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, itong mga nangyayaring ito, makikita nyo na yung galaw ng China. Makikita nyo na yung galaw ng China. Habang si PBBM nandun sa India, di ba? Nandun sa India, nagpa-interview doon, hindi nagustuhan ng China. Itong si Wang Xilian pumunta ng Senado, kausap yung mga senador. Ay yung mga senador na yun, mga pro-Sara yun eh. Ay yung mga pro-Sara na yan na senador, tulad nila Bato, Bongo, Padilla, Marcoleta, Aimee Marcos, ay mga pro-China yan. Mga pro-China yan, mga kabunyog, mga kababayan. Ay, kaya sa totoo lang, kung tayo'y nag-iisip, ang isipin natin, ang China ay hindi papayag na sa election sa 2028 ay hindi manalo ang tao nila. Sisiguraduhin ng China, gagawin ng China ang lahat para ang manalong presidente tao nila. At sino yon? Duterte. Duterte. Matagal na panahon, ng panahon ni Duterte, na 6 years ni Duterte, sila ang naghari dito sa Pilipinas. Nagawa nila ang gusto nila sa Pilipinas nung panahong si Duterte ang presidente at gusto nilang makabalik uli doon. Di ba? Yan ang malinaw dyan, mga kabunyog, mga kababayan. Gagawin at gagawin ng China yan. Makikialam at makikialam ang China sa 2028 elections. Yan pa nga lang. Butuhan pa nga lang ng Senado tungkol kay Sara. Pumunta na doon si Wang Xilian. Di ba? Pumunta na doon si Wang Xilian. Hindi pa siya nahiya na i-post yun. Hindi pa siya nahiya. At ito namang si Chis Escudero at mga senador, hindi rin nahiya. Pwede bang sabihin niyo naman nila, pwede ba, wag na muna na ngayon kasi nakakahiya naman. Magbubutuhan kami tungkol kay Sara, sabihin yan, pumunta ka dito para kausapin kami. Pero wala na silang hiya. Wala na silang hiya, mga kabunyog, mga kababayan. Yan ang malinaw dyan. Sa issue ng impeachment ni Sara, sa issue ng China,
Itong mga senador nating ito, wala nang hiya sila. Yan ang malinaw dyan. Ha? Mga kabunyog, hindi nyo ba napapansin yan? Hindi nyo ba napapansin yan? Oh, yan yung yan yung sitwasyon natin. Kaya mapanganib ang panahon natin ngayon. Mapanganib sa mga senador natin. Yung mga senador na yan, hindi man lang nagsabing, wag na muna. Senate President Cheese, SP Cheese, wag mo munang papuntahin dito si Wang Xilian. Pag-iisipan tayo niyan. Pero hindi. In-entertain nila si Wang Xilian, nandyan. Si Wang Xilian pa ang nag-post niyan. At sinabi ni Wang Xilian, miniting niya si Cheese at miniting niya ang mga senador. Hindi lang nila sinabi kung anong pinag-usapan. Malay natin, hindi natin alam. Baka nga may pera pang involved dyan. Tama ka, Kabunyog Bergie Badyola. Harap-harapan na ang panluloko sa atin. At ang nangyayari dito ngayon, hindi na lang impeachment ang issue dito. Hindi na lang issue dito ICC. Ang issue mismo dito, China. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, ang dala-dala sa atin ng Duterte na problema, grabe. Grabe. Kaya, kung gusto natin na hindi manghibabaw ang China sa bansa natin, kung gusto natin na wag makabalik ang China sa paghahari nito sa bansa natin, dapat sa eleksyon sa 2028, yung mga senador na mapanalo natin, mga anti-China dapat. At ang presidente dapat na maupo sa 2028, dapat anti-China. Anti-China, mga kabunyog. Alam naman natin Alam naman natin sila Sara, sila Bongo, sila Bato, sila Padilla. Ay, mga pro-China yan. Si Marcoleta na nagsabi, walang West Philippine Sea. There is no such thing as West Philippine Sea. Diba? Nakipagdebate pa siya kay Tariela. Yan ang nanalong senador ngayon. Dadagdagan pa ba natin yan ang mga senador na maka-Duterte sa 2028? Paparamihin pa ba natin ang mga senador na maka-Duterte? Yung mga maka-Duterte na yan na senador, maka-China rin yan. Kaya, sa totoo lang, mga kabunyog, hindi ba natin naiisip yan? Hindi ba natin naiisip na ganyan ang nangyayari sa bansa natin ngayon? Kaya, kung tayo'y nagmamalasakit sa bansa natin, kung nagmamalasakit tayo, isipin natin ang 2028. Dapat lahat ng pwersa na anti-Duterte, anti-Sara, anti-China, magsama-sama. Ang pagkakaisahan dapat natin, yung sinasabi namin ni Ronald Llamas na broad United Front, ibig sabihin ng broad, malawak na pagkakaisa, broad United Front. Ang broad United Front na yan dapat ay anti-Duterte, anti-China. Yan ang dapat natin sa 2028. Huwag makabalik ang Duterte, huwag makabalik ang China. Kaya lang, mayroon kasing mga senador na pro-Duterte, pro-China rin. Itong mga sila Chis Escudero, malamang magsasara yan. Sila Villar, sila Cayetano, magsasara yan, magduduterte yan. So dapat may mabuo rin ngayon na broad United Front kung pwede, yung grupo nila Leni Robredo, Risa, Hontiveros, Bam Aquino, Trillanes, pati yung Bunyog, pati yung Makabayan Black, pati Partido Lakas ng Masa, nila Lyudi at Lux Spirito, magsama-sama na. At kung pwede, ang pwersa nila Lacson, nila Soto, ang pwersa nila Manny Pacquiao, ang pwersa ng Marcos, ng Romualdez, magsama-sama na broad United Front laban sa Duterte at sa China. Kung sasama sila Chis Escudero, sila Cayetano, sila Mark Villar, sasama sila Arroyo, sasama dyan sa kay Sara Duterte, China yan. China yan, mga kabunyo. Malinaw yan. Bakit hindi natin makita na tayo ngayon ay nasa panahon na ang Pilipinas ay delikado ang kalagayan? Ano ang delikado natin? Hindi lang ang pagbabalik ng Duterte. Ang pagbabalik ng Duterte ay mangangahulugan din pagbabalik ng China. Pag si Sara ang nanalo,
Alam na natin ang mangyayari. Balik ang China sa Pilipinas. Yan mga kabunyo. Ngayon, gagastos ang China sa eleksyon na yan. Gagamitin ng China ang mga network niyan sa pag-iispiya. Oh, yan. Gusto ba natin ng ganon? Kung ayaw natin, dapat tayong magkaisa. Yung Broad United Front na sinasabi natin. Broad United Front. Anti-Duterte, anti-China. Yan yun. Ngayon, ang China gumagalaw na. Kinakausap na sila Chis Escudero. Kinakausap na yan sila Cayetano. Ano yan? Sila Bongo, sila Bato. Kunwari lang yan. Hindi nagsasalita sa issue ng China. Kunwari lang yan. Alam nyo naman si Bongo, mapagkunwari yan. Mapagkunwari. Pero alam naman natin kung ano si Bongo. Duterte yan. O di China yan. Kaya mga kabunyog, kung ayaw natin sa China, ayaw ninyo sa China, dapat isipin nyo, dapat hindi makabalik ang Duterte. Kaya itong mga pinag-uusapan natin na impeachment ni Sara, kabit-kabit ito sa ang issue ng China. Hindi ba natin kailangan? Hindi ba natin naintindihan yun? Di ba? Hindi ba natin naintindihan yun? Babaha ng pera sa 2028, tama si Virgie Badyola. Chinese money. Chinese money. Ang daming pera ng China. At saka hindi magdadalawang isip ang China na gumastos ng todo. Hindi magdadalawang isip yung gumastos ng todo. Kasi gusto ng China na ang presidente ng Pilipinas hawak nila. Ang ganda ng buhay ng China nung panahong si Duterte ang presidente. So ang gagawin ng China ngayon, makabalik. Kailangan natin magsama-sama. Kaya ang issue ng impeachment ni Sara, ang issue ng ICC, ang issue ng China, magkakakabit lahat yan. Magkakakabit lahat yan. Diba? Huwag nating paghiwalayin yung issue ng impeachment ni Sara sa China. Hindi nga natin alam kung talagang yung pagpunta doon ni Wang Xilian nung isang araw doon, kinausap sila Chis Escudero. Sa tingin nyo ba hindi nila napag-usapan ng impeachment ni Sara? Gusto sigurong makasiguro ni Wang Xilian. Gustong makasiguro ni Wang Xilian, Senate President, ano ba ang stand ng mga senador? Siguro sinabi ni Chis, don't worry, Mr. Ambassador, don't worry, madidismiss yan. Impeachment ng Vice President. Okay. Good. Di ba? Ano sa tingin mo ang 2028? Don't worry, malakas si Sara Duterte sa 2028. Good. Ay, mga kabunyog, mga kababayan. Hindi pa ba natin nakikita yan? Sus, kung hindi natin nakikita yung ganyang mga galawan, napakababaw naman natin. Di ba? Yan ang mga kabunyog. Kaya kung hindi pa rin tayo nagigising, kailan? Kung hindi pa tayo nagigising sa mga bagay na ito, kailan pa tayo magigising? Di ba, Argo? Si Argo hindi pa rin to nagigising. Pero si Argo kahit ganyan yan, laging nakikinig yan sa akin. Sa loob-loob naman ni Argo na ano ni naman yan. Di ba, Argo? Si Argo, nagkukontra lang yan sa sinasabi ko, pero ano lang yan, devil's advocate lang yan. Sa loob-loob ni Argo, naniniwala siya sa sinasabi natin. Di ba, Tiger Lily? Natatawa si Tiger Lily kay Argo eh. Alam nyo, ikaw naman Argo, alam mo naman ako. Pro-Philippines din pala si Argo. Salamat. Kaya lang ano kasi talaga ito? We are living in dangerous times. We are living in dangerous times. Yan yun. Kaya nga, ako ang ina-advocate ko talaga, Broad United Front. Paulit-ulit ako niyan. Broad United Front. Hindi ako maka-Marcos. Hindi ako loyalista ng Marcos. Hindi ako bayad ng Marcos, hindi bayad ako ng Romualdez. Pero para lang na hindi makabalik ang Duterte, para lang hindi makabalik ang paghahari ng China sa bansa natin, okay ako ng isang alyansa, kanino man. Broad United Front nga eh. Ang issue ay anti-Duterte, anti-China. Yun na yung ano natin.
Yun na yung asikasuhin. Simulan ng gawin yan. Simulan ng gawin. Pag-usapan na yan. Pag-usapan na yan. Kasi ang China, nakikipag-usap na rin yan sa kampo nila Sara. Nakikipag-usap na yan dun sa mga senador na kakampi nila. Yung mga senador na magre-re-eleksyon na kakampi nila. Sino bang mga re-eleksyonistang senador na kakampi nila? Si Chis Escudero. Magre-re-eleksyon yan. Si Alan Peter Cayetano, magre-re-eleksyon yan. Si Mark Villar, magre-re-eleksyon yan. Si Robin Padilla, magre-re-eleksyon. Si Robin Padilla. Susuportahan ng China yan. Susuportahan ng China yan. At pag hindi na-impeach si Sara, hindi na-convict, wala nang impeachment. Pipilitin ng China panalunin si Sara sa 2028. Pera, bubuhos ang pera. So anong gagawin natin? I-counter natin yan. Dapat i-counter natin yan. Ang ginagawa ng China, dapat ma-counter yan. Ang ginagawa ng kampo ng Duterte, ma-counter natin yan. Yan ang malaking panawagan natin. Anong gusto natin? Bumalik ang China? Bumalik ang Duterte sa Pilipinas? Marami akong komentaryo sa pamamalakad ng Marcos at ng Romualdez. Pero parang wala eh. Kumpara sa makabalik ang Duterte, okay na tayong makipag-alyansa dito sa mga Marcos at Romualdez. Pero dapat, sa 2028, total, wala namang malakas na pambato ang Marcos at ang Romualdez. Wala namang malakas na pambato ang Marcos at Romualdez eh. Sumuporta na lang sila either kay Leni, kay Risa, o yun. Ano yun? Diba? Sila Marcos at sila Romualdez, sumuporta na lang kung hindi man kay Leni, kay Risa, kung sino man. Ako, pagdating kay Leni at kay Risa, kahit sino dyan, basta pagkaisahan natin. Tapos sila Marcos at Romualdez, dahil wala naman silang malakas na pambato, suportahan na lang nila si Leni at Risa. At least hindi mananalo ang Duterte. Pero kung magmamanok sila ng iba, lalabanan nila si Leni at Risa, talo tayo lahat niya. Talo tayo lahat. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.